A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. You may ask me, why do you serve the Lord? Is it just for heaven's gain? Or just to walk those mighty streets of gold? Or just to hear the angels sing? Is it just to drink from the fountain that never shall run dry? Or just to live forever, ever and ever, in that sweet old by and by? But if heaven never was promised to me, neither God's promise to live eternally, it's been worth just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along and brought me the light. And if there were never any streets of gold, neither a land that will never grow old, yet it's been worth just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along and brought me the light. And oh, He's been my closest friend down through the years. And every time I cry, oh, He dries all of my tears, 'cause it's been worth just having the Lord in my life. Living in a world of darkness, He came along and brought me the light. Living in a world of darkness, but He brought me the light. Oh, I was living in a world of darkness, but He brought me, oh, He brought me the light. It is good that we have this kind of days when we may be reminded of what the Lord has done for us. Diba? Pero sa atin naman, mga kapatid sa Lighthouse, hindi naman tayo nagkukulang ng mga mensahe, hindi lang para ma-remind tayo, kundi para tayo tumugon sa lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Okay. Hindi naman tayo mga mananampalataya na ang ating pananampalataya ay sang-ayon lang sa pagdiriwang. Okay? But of course, kapag magdiriwang, marami tayong pagdiriwang. Oo. Anyway, tumayo tayo lahat at basahin natin ang ating pinakateksto sa Colossians chapter 1 and verses 21 down to verse 29. Si Apostol Pablo ay sumusulat doon sa church sa Colossae. Ang Colossae, mga kapatid, ay isang lugar sa Asia Minor. Ito'y malapit sa Efeso, no? And towards
the eastern part of Ephesus. Pero walang record sa banal na kasulatan na si Apostol Pablo ay actually ay napunta ng Colossae. Sinulatan lang niya ang church doon. And he says this, "And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church." Tandaan yan. No? For his body's sake, which is the church, whereof I am made a minister. So si Apostol Pablo, sinabi niya, ako'y inilaan ng Panginoon upang mag-minister. No? Maglingkod para sa inyo bilang eklesiya. According to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Now, mga kapatid, kabilang tayo rito na ang mga mystery na ito, na nung araw ay itinago from ages and from generations, ay nahayag na sa atin. Kaya tayong mga mananampalataya ngayon bilang eklesiya, hindi na tayo nabubuhay sa limbo. Alam niyo ibig sabihin yan? No. Maliwanag ang ating pananampalataya, matalino ang ating pagkilos. Alam natin ang ating ginagawa. Hindi tayo mga panatiko. Alam niyo may mga panatiko kung ano? Ang ibig sabihin ng panatiko, may ginagawa, kahit hindi na naintindihan kung bakit nila ginagawa yun. Okay? To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Kasama tayo rito. The riches of the glory. Ang yaman ng kanyang luwalhati sa misteryong ito na nasa atin bilang mga hintil. Ano yun? Which is Christ in you, the hope of glory. Mga kapatid, aren't you glad na kung ano sila nung araw, yun tayo ngayon? At meron tayong Kristo na nasa atin na siyang pag-asa ng luwalhati. Amen? Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom. Kaya tayo mga kapatid, nagtuturo tayo, nagpipreach tayo, so that every man might actually have wisdom. Hindi lang kaalaman. Okay? We do not teach so that you may simply know. We teach, we preach, so that everyone may do. Okay? That we may present every man perfect in Christ. Meaning, kung wala tayong doing according to knowledge, we cannot be made perfect in Christ Jesus. Amen? Okay. Whereunto, ang sabi ni Paul, na kung saan ako'y nagpapagal. Ang alin? Na magturo, maghayag, magpahayag, upang ang lahat at bawat isa ay magkaroon ng karunungan. Upang ang bawat isa at lahat ay maipresenta na wagas, may kasanayan sa harap ni Kristo. Yun ang sinasabi ni Paul, na kung saan ako ay nagpapagal.
nag-i-strive, okay, according to His working, which worketh in me mightily. Okay? Kaya mga kapatid, this is where we're at. Striving according to His working. And how is that working described? It is a working that works in us mightily. Okay? And Heavenly Father, thank you, dear God, for how we can begin a new quarter this year and also begin a brand new focus, mga Panginoon. At hindi lang po brand new ito sapagkat matagal na Panginoon na ito'y nasa iyong salita at kinakailangan lang ay ma-focus po namin upang matanggap namin bawat isa upang kami na yung mga anak at bilang Lighthouse Bible Baptist Church ay magkaroon ng ibayong karunungan. Kasanayan, Panginoon, tungo sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Kaya, Panginoon, ang mensaheng ito, ang katotohanan ito, ay magkaroon ng lugar sa aming mga kaisipan at puso, Panginoon. Ang iyong pagpapala ay maging gayon po sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may please be seated. Now, mula sa focus nung nakaraang quarter, ano nga yan? Working in you that which is well-pleasing in His sight. We now focus on striving according to His working. Now, mga kapatid, maganda na tayo bilang Lighthouse ay merong ganitong mga tema at focus. Ibig sabihin, maaari tayong sabay-sabay na lumago. Kasi maganda yun, meron kang focus. No? Ibig sabihin, lahat ng ating mga fellowship groups, lahat ng ating mga districts, lahat ng ating mga departamento kaya, okay, at mga ministries ay sabay-sabay tutungo sa direksyon na ito. Amen ba? Okay. Kaya hindi tayo kinakailangan maging cluttered. Yung bang kasi minsan, kung ano yung pinag-uusapan sa labas, yun na lang ang pag-uusapan natin. Nagbabago po iyon. Tama? Pero tayo, gusto natin hindi lang magkaroon ng focus, kundi magkaroon talaga ng direksyon, mga kapatid, towards our calling. Ano nga ba ang calling natin? Ang calling natin ay tungo sa luwalhati ng Diyos. Ano man ang ating napag-aralan, ano man ang ating kabuhayan, ano man ang ating business, okay? Degree kaya, ano man ang ating trabaho, tayo lahat ay may panawagan upang magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Amen? Upang magbigay ng kaluguran sa Kanya. Yan ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa. Matagal ko nang tinuro sa ating lahat. Okay? Hindi po tayo tinawag para magkaroon lang ng degree o vocation. Okay? Kasi ang tendency ng marami, kahit mga missionary, mga pastor, ang sasabihin nila, tinawag po ako ng Panginoon para magpastor. Ganon. Tinawag po ako ng Panginoon para maging ganito. Okay? O halimbawa naman kung kayo ay inhinyero, doktor, educator, di ba? Kung ano pa man ang trabaho, maaari mong sabihin tinawag po ako ng Panginoon para maging ganito. Hindi. Pag-aralan natin ito. Tinawag tayo bawat isa at lahat tayo bilang church ng ating Panginoon upang magluwalhati tayo sa Kanya bilang kung ano. Maliwanag ba yon? Halimbawa, tinawag tayo ng Panginoon upang magluwalhati sa Kanya, gawin ang kaluwalhati sa Kanya
kalugod-lugod sa Kanya bilang eklesiya. Maliwanag ba yon? Okay. Pwede namang sabihin na panawagan yung aking pagiging pastor, pero hindi eh. Hindi lang yun eh. Tinawag ako ng Panginoon upang magbigay kaluguran at luwalhati sa Kanya bilang pastor. You understand? Ganon din yan sa bawat kalalagyan natin. Okay? Ano ka man, doktor ka, tinawag ka ng Panginoon upang ikay magbigay kaluguran sa Kanya at luwalhati bilang doktor. Amen? Bilang guro, bilang inhinyero, bilang dentista, at kung ano pa ang trabaho mo, kung ano pang marating mo. Maliwanag ba yon? Kasi mga kapatid, hindi natin maaalis na ang biyaya ng Panginoon ay nasa lahat ng kung ano tayo. Okay? Kaya ang panawagan ng Panginoon ay palaging fixed sa Kanyang kaluguran at luwalhati. At ang kaluguran niya at luwalhati nasa ginagawa mo. Okay? Nasa pagkilos mo. Kasi, lahat naman ng kung ano tayo, ikinikilos natin eh. Teacher ka ba? Ikinikilos mo yun eh. Engineer ka ba? Ikinikilos mo yun. Lawyer ka? Ikinikilos mo yun. Doktor ka? Ikinikilos mo yun. Businessman ka? Ikinikilos mo rin yun. Accountant ka? Ikinikilos mo rin yun. Tama? Okay. Ang mundo ay mayroong uri ng pagkilos. Okay? Kahit tayo, mga Kristiyano, ay sumasangguni tayo sa pamantayan ng mundo sa pagkilos. Tama ba yon? Amen? Totoo yan. Kung nasa gobyerno ka, may pamantayan ang pagiging nasa gobyerno. Pero, ang ating pamantayan bilang mga mananampalataya at bilang lighthouse ay mas higit sa pamantayan ng mundong ito. Sapagkat ang pamantayan ng mundong ito ay hindi kaluwal-luwalhati sa Diyos. Nakikinig ba tayo? Ha? So, ibig sabihin, tayo ay mas may higit na kaalaman at wisdom. Okay? Sumasangguni na tayo sa pamantayan ng mundo, nalalagpasan pa natin sapagkat ating tinutunguhan ay ang kaluguran at luwalhati ng Diyos. Sana'y maliwanag lahat yan. Amen? Kaya inuulit ko ito mga bagay na ito para alam natin ang focus natin. Amen? Halimbawa, sa atin dito, sa Lighthouse, alam nyo, kahit naman mga magkakapatid tayo sa Panginoon, minsan, tayo ang nag-aabot ng serbisyo sa bawat isa. Correct? Halimbawa, may mga teacher tayo dito at may mga estudyante na mga anak ng mga miyembro natin. Correct? Bilang mga guro, meron tayong pamantayan upang sila'y magtrabaho bilang guro. Hindi natin kinakalimutan yon. Tama? At kahit tayo magkakapatid sa Panginoon, hindi natin iwinawalang bahala kung paano tayo dapat mag-perform bilang guro. Amen ba? Pero, higit sa ating performance bilang mga guro, nagbibigay tayo ng kaluguran at luwalhati pa sa Panginoon para sa kapakanan ng tinuturuan natin. Maliwanag ba yon? Amen? Halimbawa, kahapon, meron akong isang kaibigan na nangangailangan ng serbisyo ng lawyer. Sabi ko, pumunta ka rito at mag-usap tayo. At ipakikilala ko sa iyo si Attorney Moses. Si Attorney Moses naman, hindi pwedeng magkaroon ng kliyente, nasa gobyerno siya pero, mga kapatid, ba nung kausap nakikipag-usap kami sa iyo dahil ministry ito ng Lighthouse. Meron kaming LAMP. Ano nga bang ibig sabihin ng LAMP? Legal Aid, Ministers and Partners. Nung marinig niya, sabi niya ganyan, hindi lang ako nakakakuha ng napakagandang legal
na pamantayan. Abay, ministry pa ito. Purihin ng Panginoon. O, di ba? Eh, di napakaganda. Amen? Kayong siguro, doktor kayo dito. Meron tayo mga kapatid dito sa Panginoon na nangangailangan ng doktor, ng atensyon ng doktor. Di ba? At bilang doktor, maingat niyong inoobserbahan ang pamantayan na kung paano ang mga doktor ay dapat mag-abot ng serbisyo sa inyong hindi lang kapatid, kundi sa bawat pasyente. Tama ba? Amen? Pero, subalit, datapwat. Para at least may emphasis. Hindi lang yun ang pamantayan natin na porke doktor ka, yun na yun. Kasi pag doktor ka, mahal ang doktor eh. Hindi ba? So, kinukonsidera natin kung ano pa ang kinakailangan nating virtue upang yung pag-abot natin sa ating mga kapatiran, maging ministry at maging kaluguran at luwalhati ng Diyos. Amen ba? Tama? Marami tayong maaaring iabot sa bawat isa. Yung iba sa atin, nangangailangan ng suporta o kaya naman sa business. Amen? Halimbawa, nagkaroon tayo dito nung araw, siyempre, mga businessman dito, nangangailangan ng trabaho. Halimbawa, si Robert, sa SBSI, palagi kong nire-remind yan. Okay. Sabi ko, Robert, maingat kayo bilang SBSI na mag-abot kayo ng hindi lang trabaho, kundi ministry sa mga nangangailangan ng trabaho. Kaya, maraming taga-lighthouse ang nasa SBSI. Umaangal na nga yung mga partners ni Robert Mabira naman Nag-business pa kami. Sana si Robert na lang mag-isa. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, i-remind mo yung mga nasa SBSI na mga empleyado na kayo ay dapat magtaas ng inyong performance sang-ayon sa pamantayan sa industriya. Subalit higit dyan, meron kayong pamantayan upang magbigay kaluguran at luwalhati sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Yan ang napakagandang pamantayan na tanging-tangi, mga kapatid, sa Lighthouse ay totoo. Amen ba? Kaya alam nyo, sa atin dito, hanga ang ating mga partners Nakita nyo yung CWOP natin? Padami ng padami ang ating mga partners. Sapagkat humahanga sila sa atin Tama ba, Dick, Hanggang ngayon, mga kapatid, ang Unilab, mataas ang respeto sa Lighthouse. Nung araw ang sinasabi lang sa akin, alam mo, Bishop, gusto namin yung uri ng pag-abot ninyo sa mga komunidad. Oo naman, kasi ministry yan. Wala namang appreciation ng Unilab sa ministry. Okay. Ang nakita nila ito, ang maganda po sa inyo kasi, hindi kayo tulad ng mga politiko na kapag sila ay nasa pwesto, nandyan sila. Kapag wala na rin sila. Kayo, hindi kayo umaalis dyan. Magkaroon ng baha, ng sunog, ng kahit anong disaster, kalamidad, nandyan kayo. At higit sa lahat, palaging para sa inyo, hindi kayo nangangailangan. Inaabot nyo yung mga tao. Saka makakita nun. Nakikinig ba kayo? Ha? Alam nyo, meron tayong mga partners, halimbawa, nung araw, yung Operation Christmas Child, yung mga yung mga shoe boxes. Siyempre, ako nire-respeto ng ating mga sabi ko, recommenda natin itong mga ito. Yung mga pastor, binagsakan ng mga shoe boxes para sa mga bata. Nung malaman nila na yung pala mga shoe boxes, ang halaga noon, hindi bababa sa 1,000 ang laman bawat isa. Okay, pero ang disenyo noon, yung mga shoe boxes, iaabot mo mismo sa mga bata. Aba, may mga nag-enterprise ng mga pastor. Binuksan yung mga shoe boxes, hinati. Hindi, nawala. Kinausap tuloy ako, Bishop, meron ba tayong pwede mga pagkatiwalaan dito na hindi magiging ganyan ang approach? Kasi minsan yung mga churches,
dapat sa pamamagitan nila ibinibigay, sila ang nakikinabang eh. O, kita nyo na. Sabi ko, mali. Okay, sabi ko, Pastor Francis, halika. Ikaw na ang mag-country manager. Pero mangangako ka sa akin na hindi mo sasaluhulain yan. Opo, o sige, di ikaw. Di lighthouse. Alam niyo mga kapatid, itong bagay na ang panawagan natin ng Panginoon ay maliwanag. Tama? Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay ng pamantayan sa mundong ito. You realize this? Ang mundong ito ay may likas na pamantayan. May likas na regulasyon ang mundong ito. Pati ang nature, may innate na pamantayan. You know what I'm saying? Pag sinalahula mo ang nature, babalikan kanya ng disaster. Correct? Kahit ang katawan natin, dapat igalang natin ang ating lupang katawan na ito upang maging maayos tayo. Amen? So, ibig sabihin, itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na bigyan natin ng halaga ang pangangailangan ng ating katawan. Amen? Huwag lang yung mananalangin tayo, Panginoon, bigyan mo po ako ng magandang health. Di, ayusin mo, intindihin mo ang issue ng health ng iyong sariling katawan. Tama ba? Hindi naman ako doktor. Ba sinabi ko mag-doktor ka? Ang sinasabi ko, magkaroon ka ng kaalaman at wisdom. Gutom ka na, mababa na sugar mo, hindi ka pa kumakain. Tama ba yun? Busog ka na, bundat ka na, kain ka pa ng kain. Hindi na, mali na yun. May sabihin, intindihin natin ang tamang pamantayan. Kasi mga kapatid, kailangan natin itong lupang katawan na ito para makapaglingkod sa Panginoon. Kung sasalulain natin at palagi tayo may sakit, kasalanan ba ng Panginoon yon? Hindi, kasalanan natin yun. Kaya tayo may ministry dito. Kaya yung ating mga medical doctors, mga nurses, mga medical technologists, sila ay ating ino-organize para magkaroon ng ministry sa bawat isa. Amen? Nandyan ba kayo? Kaya hindi na tayo kinakailangan pa kung saan-saan. Nung araw kasi, natuto na ako hindi naman ako doktor. Pastor, anong gagawin ko? Malay ko. Pastor, pautang nga. Lahat, pambihira naman, Ang hirap talaga minsan magpastor, You should be, anong ang tawag dyan? Yung all-knowing ka? Mahirap naman yung maging all-knowing. Hindi ba? Anyway, kaya maganda na ang ating ministry, ino-organisa ang bawat isa at bawat grupo. Amen ba? Kaya itong ating Lighthouse Manifold Grace Center, mga kapatid, yan ay bunga ng pag-oorganisa ng lahat ng ating mga abilidad. Upang tayo ay sama-samang makakilos. Tama ba? That is how God works in us, so that He would be pleased. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi tayo, mga kapatid, na ang tingin natin sa biyaya ng Panginoon ay tinatanggap lang natin. At tayo ay nasa receiving end lang. By this time, sa kabuuan ng unang quarter ng taon, ay naintindihan na natin ang daloy ng biyaya ng Panginoon. May kausap nga ako Sabi ko, alam mo, ang Lighthouse, hindi naman tayo liquid in terms of funds. Mahirap. Hindi naman tayo mega. Mega church. Di ba? Parang mega sardines. No. Hindi tayo ganoon. Hindi tayo katulad ng mga iba na magmamalaki, marami kaming salapi. Hindi. Pero alam niyo ba, what we realize sa ating Olgo? Mayaman tayo sa pagkilos. At dahil yan, sa kung paano natin ikinikilos ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ngayon, naintindihan ng marami na ang biyaya ng Panginoon sa atin ay dapat makita,
marinig, malasahan, at maramdaman. Wala nag-i-amen sa inyo. Siguro mga patay pa kayo ngayon, ano? No. Kaya mga kapatid, we go from all the realizations ng first quarter. God working in us. Kanina sa ating LED, nabanggit ko mga kapatid, na ang pagkilos ng Panginoon ay lagi nagsisimula sa kanyang salita. And let me explain this, and very categorical. Tayo ay biblical. Bible tayo. Sabi nga ni tatay nung araw, kung ikaw ay tatayo sa Bible, wala kang ibang pupuntahan kundi maging Baptist. At kung Baptist ka, Bible na Bible ka. Hindi mawawala yun. Kaya Bible Baptist tayo. Ang dami naging Bible Baptist. Sabi ni tatay, lagyan pa natin, dagdagan pa natin para katangi-tangi tayo. Lighthouse. Sabihin, Bible Baptist ka na, lighthouse ka pa. Mas matindi yun. Anyway, tayo, bilang mga Bible Baptist at lighthouse mga kapatid, kapag meron sa ating ituturo ang Panginoon, ipagagawa ang Panginoon, ipaiintindi ang Panginoon, ang palaging unang gagamitin niya ay ito. The word of truth. Kaya hindi natin binababawan ang kanyang salita. Okay? Maraming umaangal sa preaching sa lighthouse kasi daw malalim. Abay, dapat naman. Di ba? Lahat naman nilalaliman mo ang pagkakaintindi. Di ba? Bakit ito hindi? Pero, ang lahat ng maaari nating intindihin, tanggapin sa Panginoon, ay kinakailangan consistent dito. Ito muna. Bakit po? Kasi sa mga panahon ngayon, mga kapatid, kahit mga Baptist, Bapticostal na. Ano ibig sabihin niyan? Meron silang kaisipan na hindi ka na kinakailangan tumingin dito. Makikita mo naman ang pagkilos ng Diyos sa ulap, sa buwan, ganyan, sa bulaklak. Ayan. Saan pa? Sa kung anong pangyayari, sa mga circumstances. Nakarinig pa ako ng isipin mo, isang Baptist, Bible Baptist, ng testimony. Alam mo, naalaman ko galing sa Panginoon na ikaw ang naging asawa ko. Paano daw? Kasi nanalangin siya, Panginoon, yung unang magandang babae na papasok na nakakulay pula, yun ang nakalaan mo sa akin. Ano ba namang klaseng tao ito? Hindi tayo ganun. Tama ba? Baka kumuha ka pa nung, yung marami, yung bulaklak na maraming, Oo. Di ba? Sino ba sa kanila ang yung Hindi tayo ganun. Yung umaasa ka sa mga pangyayari, mga kapatid, this is the only one that validates everything. How God moves. Amen? Not even politics. Not even science. Amen? Kaya palagi nating tinitingnan at pinag-aaralan at ipinagtitibay natin ang salita ng Diyos. Meron pa magsasabi, siguro may sinasabi si Lord sa akin. Makinig ka ng preaching. Mag-Bible study ka. Amen ba? Oh. Yun lang naman yun, mga kapatid. For whatever would be pleasing to God, this defines it. Amen? O yan, nasabi ko na. Baka, kasi alam nyo, sabi ko nga kanina
Itong lighthouse, hindi ito talaga katulad ng ibang church. Malaking pagkakaiba. Yun lang sa offering Meron mga churches na sasabihin ganyan mag-offering ka para pagpalain ka ng Panginoon. Ano yun? Meron pa nagbibigay sa akin Oh, pastor, ito. Anuhin ko yan. Hindi ko naman kailangan yan. Sige na, pastor, para swertihin naman kami. Ginawa mo pa akong ano. Ang tawag doon, swerte-swertihan lang. Para ma-bless naman kami. How does God bless? Madalas mga kapatid, ang tingin natin sa blessing ng Panginoon ay tinatanggap lang natin. Anong tinatanggap mo? Tumatanggap ka ng kalakasan, kalusugan, yaman, ano pa? Kakayanan, ano pa? Tinatanggap mo. Akala mo yun ang blessing ng Panginoon. Hindi. Ang pinaka-blessing ng Panginoon, yung nakagagawa tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Dahil hindi lahat ng tao nakakagawa nun. Tama? Amen? So, yun talaga ang pagkilos ng Panginoon. Sa kalagitnaan ng lahat ng ating limitasyon at challenge at kalalagyan. Galing tayo sa pandemic. Sinara yung mga lugar natin. Nagsara ba ang lighthouse? Hindi. Nagkaroon tayo ng pagkilos. Tama, hindi ba? May nagsabi sa akin, Bishop, kapag hindi tumigil ang gerang ito, masahol pa sa pandemic ang ating mararanasan. Ganon? Well, tingnan natin. But I am very sure that this will teach us that we still can do something that's pleasing to Him. Amen? Buksan natin sa 1 John chapter 3 verse 22. Palagi itong binabanggit di ba? 1 John chapter 3 and verse 22. Wala ito sa aking outline 3:22. Ayan. And whatsoever we ask, anuman ang ating hilingin, we receive of Him, ay tinatanggap natin ito. Bakit? Ang unang dahilan na ito, because we keep His commandments. Nakikinig ba kayo? Ibig sabihin, hindi lang commandments. Kasi para sa Israel, puro command Pero tayo, hindi lang tayo tumitingin sa negative commands, kundi sa kalooban niya. Because every command of God emanates from His will. Hindi naman siya magbibigay ng command na hindi niya kalooban Every instruction, every command, you understand? Even every rebuke, every warning, if we take heed to such, ibig sabihin, kalooban ng Panginoon yun. So, simply mga kapatid, whatsoever we ask, we receive of Him, number one, because we keep His will. You understand? Maingat tayo na tayo nasa Kanyang kalooban. Consistent tayo sa Kanyang kalooban. Alam niyo, ito, medyo malawak ito. Kasi, pwede kang ikilos. Kinikilos mo, subalit ang isip mo, hindi. Kapag we keep His commandments or we keep His will, dama yan pati isip mo. Correct? Hello? Pati mata mo, damay.
Kasi alam mo yung mga anak, yung mga apo ko, pag may pinapagawa ako, you come here. Pero ayaw nila. Makikita mo sa mata. Alam niyo ba yun? Kaya titinan mo yung mata ng bata. Oo. Oh, alika rito. Lalapit. Alam mo nang taliwas ang kalooban, di ba? But when we are careful to keep His will, buong katauhan yan. Tama ba? Why? Because God looks at the heart. You see? Yun ang una. We are careful to make our hearts in tune with His will. Yun ang ibig sabihin yan. Amen? Okay. At kung hindi man, iintindihin mo. Bakit? Ikalawa, and do those things that are pleasing in His sight. So dalawa pala. Number one, we keep ourselves and our hearts with all sincerity according to His will. Number two, we do. I mean, mga kapatid, that's physical. When you do something, that is physical. You cannot imagine that. Amen? So, ikinikilos natin ang bagay, ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nakatatanggap ng ating hinihiling. Yan ang dahilan kung bakit ibinibigay niya. Correct? Pastor, gagawin ba ng Panginoon yun? O kita man, nadududa ka na. Kung tayo'y tapat sa dalawang bagay na ito, ba't ka hihiling nang alam mong hindi sang-ayon sa kanyang kalooban? I mean, this is very thorough. You will not put sincerity in whatever thing na, alam mo, kaya mga kapatid, totoo eh. This is word of truth. Ibig sabihin, nakatatanggap tayo, yung kahilingan natin na ibinibigay niya, hindi lang dahil nanalangin tayo. Alam nyo, marami mga churches ngayon, walang ginawa kundi manalangin. Akala nila yung pinaka-powerful. Meron pang, the most powerful is when you are down on your knees praying. Kaya sabi ko, lagyan mo ng pagkilos yung panalangin mo. Sapagkat kapag alam mo na yung hinihiling mo, ibibigay at ibibigay yan eh. Kaya ka lang naman nananalangin dahil may kailangan ka eh, di ba? Tama ba? Hello? Nananalangin ka ba para pumuri sa Panginoon? Hindi nga eh. Nananalangin tayo dahil may kailangan tayo. Subalit ang pamantayan ng pagtugon sa panalangin ay hindi lang dahil nanalangin tayo, kundi maingat nating inilalagay ang ating kalooban sa Kanyang kalooban at ginagawa natin ang Kanyang kaluguran. Yun. Yun ang lighthouse. Amen? Hindi natin pinagbibida yun, nananalangin ka nakaluhod, puporward ka pa, ganyan. Are you listening? Anyway, tuloy natin to. Hindi yan ang preaching ko eh. So, sa unang quarter, mga kapatid, yung realization natin na He works in us. Kung tayo lang, we will never be able to do. We will never be willing, and we will never be able. Palagi tayong may inhibition, palagi tayong may reservation. Tama. Now, alam ko naman mga kapatid, kung paano mag-isip ang mga miyembro. Because sometimes, tayo mga kapatid, tumitingin tayo sa mga personalities.
At minsan kapag mayroon na tayong bias, kahit gaano katotoo yung sinasabi ng mensahero, may bias tayo. Tama, no? Kaya nga ang ginagawa natin, ipinakikita natin mismo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Good? Para ang ating mga bias ay may ayos. Amen. So, working in you, that is how God works. Because of this flesh, because of the world, because of the devil, we are never willing. We are never initiators to righteousness, to holiness, to God's pleasure. Palaging ituturo sa atin yan. Palaging imiminister sa atin yan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko na ang lahat ay dapat mayroong ministry. Bakit? Sapagkat hindi lahat ay maaabot ng pastor. Okay? So, but God continues to work by His Word, by His Spirit, and by His grace. Amen? Now, alam natin ang kanyang salita. Walang duda doon. Ang kanyang Espiritu is the person that gives us the discernment so that we can appreciate His Word. Amen? But how about His grace? How about His grace? Well, ang kapuspusan ng biyaya ay tinanggap natin nang tinanggap natin si Kristo. Amen? You believe that? Subalit, nung tinanggap natin si Kristo, iba na ang naging operation at working ng grace. Okay? Nung ibinuhos sa atin ang grace, ibinigay sa atin ang grace upang ang grace na ito ay magturo sa atin at mag-equip sa atin so that we can be enabled to do. Amen? Merong mga lumalapit sa akin na kinakaunselan ko, ikakasal sila. Sa totoo lang, kapag ikay ikakasal, para kang lutang. O kayo mga kinasal ko dito, no? O kayo mga ikakasal pa lang, parang lutang ka, natatakot ka. Isipin mo, magiging kasama mo buong buhay mo, di mo man kaano-ano. Di ba, no? Di ko naman kaano-ano to. Magigising ka kasama mo. Oo. Lalo na yung magulang niya. Oo, di ba, no? Dick, ano? Oo. Ba't pa pag biyan na ng pag-uusapan, ikaw naaalala ko? Kasi, okay. No? Pero alam niyo, before the wedding, medyo marami kang reservation. Tama ba? Pag-aaralan mo pa. In fact, matagal na kayong nagsasama bilang mag-asawa, pinag-aaralan mo pa rin siya eh. Minsan magigising kayo mag-asawa, titingnan mo. Alam mo talaga hindi kita kilala kung sino ka. Ganun eh. No? Pero mga kapatid, yun lang maalaman mo kung saan ka mananatili at paano mo gagawin. Do you understand? Okay. Palagi tayong merong reservation, inhibition, doubts. Okay? Kung kaya nga kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. So that we can do, even in relationships, whatever is pleasing to God. Do you realize na kahit relationship sa pamilya, applicable yan? Are you listening?
Yung ating mga apo. Applicable yan. Oo. There are times that the young generation will never understand you. But let the young generation know that what you do is pleasing God. Yun din ang magiging pamantayan nila. Are you listening? Anyway, so that is how God works. His Word, His Spirit, His grace. Minsan lang natin tinanggap ang grace. Thereafter, we steward it. Okay? We use it. We use it dahil sa salita ng Diyos at dahil sa Kanyang Espiritu. Now, ano talaga ang operation ng grace? It makes us to do the things that please God. Sa kalagitnaan ng maraming hinaharap natin, what are the things that please God? Sa kalagitnaan ng lahat ng ginagawa natin, anuman ang ating kalalagyan, ano-ano bang mga bagay ang maaari nating gawin na siguradong kaluguran ng Panginoon? Sabi ko kanina, mas mataas kaysa pamantayan ng mundo. Ano ang mas mataas sa pamantayan ng mundo? Di virtues. Tama? Sa trabaho, lahat naman nagtatrabaho. Lahat naman nagiging masigasig sa trabaho. Anong motivation nila? Di promotion. Tama? Di security and tenure. Maraming motivation. Okay? Di mataas na sweldo. Correct? Tama ba? Pero anong maaaring higit sa mga bagay na yon? Kahit mahirap ang trabaho. Lalagyan mo ng mga katangian na kalugod-lugod sa Panginoon. Ano yun, for example? Love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, lahat. Bunga ng Espiritu. Tama? Anong meron ka? Degree. Pero anong meron ka pang dagdag sa degree? Faith. Add to your faith, virtue. And to virtue, knowledge. To knowledge, temperance. To temperance, patience. To patience, ano pa? Marami pa. Charity, brotherly kindness, charity. Lalagyan ng maraming gayon. Yun ang mga bagay na dapat nakikita sa atin. Amen. Sa kalagitnaan ng mataas na gas, ano ang magiging kalugod-lugod na gawa sa harap ng Panginoon? Pag-usapan niyo. Gawin natin na yung mga, pag meron tayong alamin, pag-usapan niyo para maging klaro. Tama ba? Sa pagpapalaki ng mga bata, ano ang mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon, lalo pag nabibwisit ka? Tama? Kapag nagmamaneho ka, nakakita ka ng road rage, ano ang bagay na kalugod-lugod sa Panginoon sa kalagitnaan nun? Nakikinig ba kayo? Nanonood ka ng news. Ito na naman, nag-aaway yung mga politiko. Anong bagay ang kalugod-lugod sa Panginoon na pwede mo magawa? Galit ka kung kanino Di ba? Pumunta ako ng Bohol. Ito, totoo ito. Ang topic namin, National Baptist Day. Ang host, si Pastor Tan Apare. Dumating ako, tama-tama, alas 11, di ba nananghalian na? Sabi ni Tan, Pastor, diretso tayo sa tanghalian. Oo. Sunod marami na mga pastor doon. Nag-aabang na lang. Sige, dumating kami. Dala-dala ko yung bag ko. Okay, so nakita ko kaagad yung head table, doon ako uupo, doon ka umupo. Okay. Mayroong mga pastor doon.
Di tayuan yung mga pastor, kinamayan ako. Yung mga pastor doon sa likod, di tumayo. Ba't di sila tumayo? Eh, nung kumakain na kami, andun lang sila lang. Sabi ko, Tan, ba't yung mga pastor sa likod parang tahimik? Yaman mo yun, pastor, okay lang yan. Hindi, ba't andito ako eh. Di tumayo ako. Pinuntahan ko sila. Sa mga kapatid, kumusta kayo? Mabuti po, ganyan. Parang mukhang nakahiwalay yata kayo. Okay lang po, pastor, okay lang. Hindi kasi naobserbahan ko yung mga sila eh. Kayo, meron ba kayong issue? Kasi pastor, yung yung Quadcom. Quadcom, nalaman ng Quadcom dito, sabi ko, National Baptist Day to eh. Hindi ba? Kita nyo na. So, anong bagay ang pwede maging kalugod-lugod sa Panginoon? Nakikinig ba tayo? Mga kapatid, alam natin yung what. Magbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Yun ang knowledge. Pero yung wisdom, wala tayo. Ano ba yung wisdom? Yun ang how. Paano? Paano sa bawat kalalagyan? Okay? Paano sa kalagitnaan ng medyo may edad na tayo? Mahina na tayo. Yung tuhod natin, hindi na ganon. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, naroon pa din. Working in you. And for so long na ang katotohanan ay nahahayag sa atin, okay? At naintindihan natin na kinakailangan makitaan tayo, okay? Marinigan tayo, malasahan tayo, makaramdam ang lahat ng biyaya ng Panginoon sa atin. So yun ang working in you. You know what? And I want to tell you all, praise God for all go. Amen? Pero alam niyo, mahigit 1 buwan na nakaraan yun eh. Paano na? Ito na ngayon. Striving according to His working. Kaya, sa quarter na ito, gigisingin natin ang ating mga sarili kung paano tayo mag-strive. Strive. Ano bang Tagalog ng strive? Tony, alam mo ba yung Tagalog ng strive? Magpursige. Ano pang iba? Magpursige lang. Magsumikap. Parang kay John and Marcia yata yun. Kaya John, magsumikap ka. Alam mo ba yun, Tay? Magsumikap ka. Striving. Pero hindi lang striving according to you, but striving according to how He works. Bakit po? Kasi we are never willing. Amen? Alam niyo, merong negatibong connotation yung strive. Like when you use the word strife. Away yun. Amen? Away yun. Pero ito yung positibo. Striving according. In fact, meron pang sinasabi sa Bible na striving together. Amen? Pero, ang yaman ng salita ngayon, mga kapatid, ay sang-ayon sa kaniyang pagkilos. God, and everything according to His Word, according to the Spirit, according to His grace. Amen? According to His Word, mayaman ang lahat. According to the Spirit, alamin natin ang lahat ng bunga ng Espiritu. Tama ba? It's not simply discernment, kundi bunga ng Espiritu. And according to His grace, ang kanyang biyaya ay palaging may kasapatan at nagpo-provide sa atin ng lakas. Kaya, yung sinabi ni Apostol Pablo, I labored more abundantly than they all. Not me, but the grace of God
which was with me. Mga kapatid, ito yung introduction. Hindi pa ako nagpipreach. Ito pa lang yun. Pero mayaman na ito para sa atin. Amen ba? Kaya, itong second quarter na ito, abay mga kapatid, let's push ourselves forward. Amen? And strive. But we need to appreciate how mighty the working of God is. Nung tayo nag-i-interview dito ng mga iba't ibang leaders natin last week, namangha ako . As in, namangha ako. Nung una nagpunta yung ating mga leaders doon sa World Trade, wow, ang laki nito, pastor. Dito tayo. Oh, dito tayo. Kaya ba natin itong punuin? Sabi ko, oo. 3,000 kaya natin yan. Baka 1,000 pa lang, hirap na tayo . Kasi nung Olgo natin ng 2012, we were just what? Wala pa tayong 2,000 . Okay? Tapos sabi ko, at saka dito tayo 2 araw. 2 araw, ano ba yan? Ano gagawin natin dito? Pagkatapos, sige, alamin niyo kung magkano yung 2 araw. O, pastor, okay na. Nagbigay na sila ng quotation. Magkano? 7.2 million. Lalo na. Are you listening? Ha? Pagkatapos, ito na. O, sino pupunta? Mag-registration tayo. Naku, ang tumal ng registration na yan, Kone. Kung babalikan natin, sige lang. Pastor, sobra daw, hindi natin kaya yung registration. Wala naman problema yung registration. Sige, mag-register lang sila. O, di ba, palagi kong sinasabi, yung inyong kakulangan ay may kasapatan mula sa kasaganaan ng iba. Di ministry, ayun, nangyari. Mga kapatid, anong gagawin natin? O, sabi ko, may Lighthouse Theater play, may choir tayo. Yun lang ang unang sinabi ko. Ano pa, pastor? Tinatanong ko ni Dick, pastor, ano pa sa programa natin? Maya-maya, sobra-sobra na yung gagawin sa programa. Ang dami na . Teka, putulin natin. Oo. Ngayon, sabi ko, ang gawin natin, gisingin natin ang lahat sa lahat ng areas ng ministry. Magkaroon tayo ng ministry winners. Sabi sa akin nila, Pastor Bong, ano yun? Nagsosolvin tayo para sa kaligtasan . Mag-solvin tayo para sa ministry. Uy, okay yun . O, di pa naliwanag ang lahat. Tama. O, sabi ko, Edwin, kumuha na tayo ng supplier. Ayan. Pagkain. Kamahal naman ng pagkain. Mili. No. Yung sound system, tsaka ganito. Nagbigay ng quotation. Ang bihirang quotation yan. Hindi ba? Punta kayo dito. Pastor, pupunta na po kami, pero wala kaming bus. Ba't wala kayong bus? Wala kaming pambayad. Alam niyo, God worked in us. He worked in us because we made ourselves willing. Now we can look back. At kung titingnan ko, mga kapatid, ang lahat ng mga testimonies, how things were done, isa lang, praise God for His grace. Bida ang biyaya ng Panginoon. Amen ba? Working in you. Pero ito na tayo, mga kapatid. Tutugon tayo. For what we have seen, how mightily God works. And He worked. Meron tayong pruweba. Would we be willing to say, Lord, I will strive according to your working. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today.
Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.